Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po. Bigyan natin mahal na Panginoon isa pang malakas na palakpak. Mga kapatid, narinig natin dito sa Ebanghelyo, sinabi ni San Marcos sa atin, dalawang bagay na nangyari doon sa kaparte ng Kapernaum. Isa, ang 12 gulang na anak ni Jairo, may sakit, agaw buhay, namatay, pero dahil sa Panginoon, muling pagkabuhay. Ang pangalawa na insidente, mga kapatid, ay isang babae na 12 taon na dinudugo. Talagang mahirap, dahil humipo siya, ang damit ng Panginoon, gumaling na siya. Tayo rin dito mga kapatid, sa banal na pagdiriwag na ito, dahil gusto rin natin tanggapin ang grasya at biyaya ng Panginoon. Amen? Itong biyaya at grasya mga kapatid sa ating buhay na gusto natin tanggapin, ito po ay siguro physical na healing, katulad sa kanilang dalawa dito sa Ebanghelyo. Siguro mga kapatid ay emotional na stability sa ating buhay. Siguro minsan, hindi siguro, sigurado, minsan-minsan, tayo, nag-aaway tayo sa ating mga tahanan, Ang mga boyfriend, girlfriend, dahil sa selosan or sa, anong tawagin natin, Tapos nandito rin tayo upang tanggapin ang financial na grasya, Pero mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon, lahat na itong grasya na ito, gusto niya magbigay sa atin. Walang problema, pero hindi basta-basta nga. So, paano tayong tanggapin itong grasya niya? Paano tayong tanggapin ng biyaya niya? Let me just leave it to you two simple points. Dahil kung mahaba ang salita ko, magagalit si Santo Papa sa akin. Sinabi po ni Santo Papa, 8 minutes lang. Ilan minuto na? So, bilis po tayong takbo, Una mga kapatid, upang tanggapin ang grasya, dapat lumapit tayo sa Panginoon. Kung hindi tayo lumapit sa Kanya, mga kapatid, hindi po tayo tanggapin ang grasya. Sorry ka, sabihin ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon, hindi ako plastic man. May pelikula ni Vic Soto ba? Noon, Abot hanggang dyan, Hindi ganun ang Panginoon. Upang tanggapin ang grasya, katulad ni Jairo, katulad itong babae na dinudugo, mga kapatid, dapat lumapit tayo sa Kanya. That is why sinabi ng Panginoon sa ating lahat, Mateo 11:28, sinabi niya, lumapit kayo. Lumapit tayo, mga kapatid, upang tanggapin ang grasya niya. Hanggang hindi tayo lumapit, hindi tayo tanggapin. That is why, mga kapatid, talagang gusto niya ang Panginoon magbigay sa atin ng Kanyang grasya. That is, obligado niya pa tayo. Obligado niya tayo na tanggapin ang grasya. That is, ilagay siya sa Kanyang utos. Ito yung katulong ng utos, sinabi ng Panginoon, pabanalin mo ang araw ng Diyos. Itong Jairo, itong babae na dinudugo, mga kapatid, marami silang alibay, Pwede sila sabihin, may sakit na ng anak ko, masakit na ako, dito na lang ako sa bahay namin. Asikaso, kawawa naman ang misis ko, nag-iisa. Nandiyan na, sa TV may misa. Di ba, Kahit wala ng pandemya, di ba, ganun ang isipin natin. Marami. At least, praise the Lord, nandito tayo. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So mga kapatid, sabihin ng Panginoon upang tanggapin ang Kanyang grasya, Kanyang biyaya, kahit anong klase, dapat
lumapit tayo. Amen? Amen? Pangalawa, mga kapatid, paano po tayong tanggapin ang grasya ng Panginoon, mga kapatid? Dapat, we must to do something extra. Minsan narinig pa natin, extra. di ano? Ano ba itong extra na hingi ng Panginoon sa atin? Ipakita natin ang kanyang pananampalataya. Katulad nitong babae, di ba no, mga kapatid? Sinabi niya sa sarili niya, humipo lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Tingnan niyo, mga kapatid, kahit dinudugo siya, alam niya, kung kasama siya, siksikan ng mga tao, lahat ng mga tao, they all will be ritually impure. Hindi na sila pwede pasok sa kanilang tanganan, hindi na sila pwede pasok sa templo man, or hindi na sila pwede pupunta doon sa sinagoga. Pati si Jesus, lahat sila, she did not care, no? She did not worry about. Dahil gusto niya ipakita sa kanyang pananampalataya kay si Jesus na taga Nazareth. Dahil marami mga bagay na narinig niya tungkol kay si Jesus. That is why, kahit napakaraming tao, siksikan pa siya. Katulad itong tagapamahala, itong Jairo, no? Mataas ng opisyal. Hindi siya nahiyain ipakita ang kaniyang pananampalataya sa Panginoon, no? Nagpatira pa siya sa panganan ni Jesus, harapan ni Jesus. So mga kapatid, now, sabihin ng Panginoon sa atin lahat. We have to show. Ipakita natin ang ating pananalig sa Panginoon. Alam niyo, nagbasa na ako sa online, very hurting na balita, no? 400,000 na Katoliko. 400,000 na Katoliko, iwan nila ang kanilang pananampalataya sa simbahan at sa Panginoon. 400,000 Catholics left the Catholic Church, sinabi. Tingnan nyo. Bakit? Kaninong kasalanan ba? Kasalanan ng mga magulang dahil hindi sila tinuro sa kanilang mga anak noong bata sila? Kasalanan ng mga kaparian dahil masungit kami? Ito ba? Masungit ba ako? Parang hindi. Anyhow, mga kapatid, the Lord is telling us today, gusto niya magbigay sa atin kanyang grasya. Hindi tayo tanggapin, kung hindi tayo lumapit sa Kanya. Kung alibay lang tayo, o nandito na lang ako sa bahay, di ko gusto itong pari, di ko gusto ang mga tao, dito na lang ako sa bahay. Paano tayo tanggapin ng grasya? Upang tanggapin ang grasya ng Panginoon, mga kapatid, dapat ipakita natin ang ating pananalig sa Kanya. Ang pananalig natin hindi lang nandyan sa puso, dapat through our life, ipakita natin sa buong mundo. Amen? Amen? May isang pastor, meron siyang prayer meeting. Ang something special that prayer meeting, ang mga tao na may karamdaman, healing ministry. Isang araw habang may healing prayer fellowship nila, marami ang mga may sakit. May isang lalaki nandiyan dinala nila para may masamang spirito. Itong pastor, mga kapatid, ilagay siya sa kanyang kamay sa ulo ng itong lalaki. Sinabi niya, sigaw itong pastor, sinabi niya, umalis ka sa kanya bago kitang ihulog sa impyerno. Walang nangyari. Tanong na itong pastor, bakit mo siya pinahirapan? Then itong masamang spirito nagsasalita.
Itong lalaki, no? Sinabi ng masamang spirito, gusto ko niyang manalo ng mega loto. Tanong ng itong pastor, magkano? Sinabi, 200 million. Kailan ang lotto draw? Sinabi na itong masamang spirito, bukas. Sinabi nitong pastor, sinabi niya, kung ganun, pumasok ka sa akin. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Mga kapatid, sabihin ng Panginoon, ang grasya, hindi mula sa ganun na bagay. Ang grasya sa ating buhay, mula sa Panginoon. Upang tanggapin ang Kanyang grasya, dapat lumapit tayo sa Kanya at ipakita natin ang ating pananalig sa Kanya. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen.